Kung matagal ka nang nagmimina ng Picoin gamit ang iyong smartphone, siguradong alam mong isa ito sa pinaka-hype na crypto projects sa mundo. Ang Pi Network ay isa po itong blockchain-based cryptocurrency project na may layuning gawing mas accessible ang pagmimina ng crypto sa pamamagitan po ng mobile phones. Ngayon, may malaking announcement ang Pi Network, isang mahalagang update tungkol sa Know Your Customer or KYC verification at mainnet migration deadline. At kasabay po nito, may lumalakas na hinala na maaring umabot sa $5 ang presyo ng Picoin. Totoo kaya ito? Ano po ang ibig sabihin ng extension ng deadline para sa mga Pi users, lalo na sa mga Pinoy crypto traders at investors? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po, ano nga ba ang bagong deadline ng KYC at saka mainnet migration? Sa kanilang opisyal na blog post ay inannounce po ng Pi Network team na kanilang ini-extend ang deadline para sa KYC verification at saka mainnet migration ng hanggang March 14, 2025. At ito po ay sa saktong oras na 8 AM ng UTC time. Kasabay po yan ng ika-6 na anibersaryo ng project na ito. Ayon po sa team, ito na ang huling pagkakataon para sa mga pioneers na hindi pa nakakapag-KYC. Kapag lumagpas sa deadline nang hindi nakukumpleto ang KYC, malaki po ang posibilidad na mawala ang karamihan na kanilang namina na Picoins. Ang extension na ito ay para matiyak na mas maraming pioneers ang makakasali sa mainnet at hindi mapag-iiwanan sa transition ng Pi Network. Ngayon ay bakit nga ba in-extend ng Pi Network ang grace period? Maraming dahilan kung bakit nagpasya ang Pi Network na bigyan pa ng dagdag na oras ang mga users para sa KYC verification at saka mainnet migration. Meron po tayong ilang mga pangunahing dahilan dito. Una ay maraming lumang users ang bumalik matapos po ang Open Network launch. Binibigyan sila ng pagkakataong makumpleto ang proseso. Pangalawa, mas maraming verified na users ang mas magpapalakas sa Pi Network ecosystem. Pangatlo, may mga users na may particular na challenges sa KYC at mainnet migration, kaya't may pagkakataon silang matapos ito. At ang pang-apat, layunin po ng Pi Network na manatili bilang isang decentralized at verified na ecosystem bago po ito tuluyang maging fully operational. Sa madaling salita, ang extension po ay isang hakbang upang matiyak na mas maraming tao ang makikinabang at makakasama sa paglago ng Pi Network. At ngayon ay ito po yung katanungan ng karamihan. Ano po ang mangyayari kung hindi po makapag-KYC bago ang deadline? Ayon po sa opisyal na pahayag ng Pi Network, ang mga pioneers na hindi makakumpleto ng KYC at mainnet migration bago po ang March 14, 2025 ay mawawalan po ng malaking bahagi ng kanilang Picoin balance. Ang tanging maliligtas ay ang Picoins na namina sa loob ng 6 na buwan bago ang kanilang migration. Para maiwasan ito ay kailangan pong isubmit ang KYC gamit ang Pi Network app. Kumpletuhin ang mainnet checklist sa mainnet section ng app. At ipaalala sa mga miyembro ng referral team at saka security circle na kumpletuhin ang kanilang migration. Dahil ito na po ang huling pagkakataon, kailangan pong kumilos agad upang hindi masayang ang matagal ng namina na Picoins. Ngayon ay tataas nga ba sa $5 ang presyo ng Picoin? Habang lumalapit ang buong transition ng Pi Network, mas lalong tumitindi ang espekulasyon tungkol sa presyo ng Picoin. Ayon sa ilang market analyst, ang tumataas na adoption rate at paglago ng verified users ay maaring magpataas ng presyo ng Picoin. Ngunit sa kabila ng mga positibong balita, nananatiling volatile ang presyo ng Picoin. Kamakailan, bumaba ito ng 2% na bumagsak sa $2.22 mula sa pinakamataas nitong $2.36 sa loob ng 24 oras. Sa kabila nito, hindi naapektuhan ng malawakang pagbebenta sa crypto market ang Pi Network. Sa katunayan, tumaas pa ito ng 170% sa nakalipas na 7 araw.
Ang isang malaking dahilan kung bakit maraming traders ang optimistic ay ang posibleng paglisting ng PiCoin kay Binance at sa iba pang mga major crypto exchanges. Kung mangyari ito, maaaring lumakas lalo ang demand na posible pong magtulak sa presyo ng PiCoin papalapit sa $5. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Para sa atin, lalong-lalo na sa mga matagal nang nagmimina ng PiCoin, ang extension na ito ay isang huling pagkakataon upang siguraduhin na hindi masayang ang ating naipon na coins. Kung isa ka pong long-term holder, magandang balita ito dahil maaari pang tumaas ang presyo ng PiCoin sa hinaharap, lalo na kung maging matagumpay ang full transition ng network. Kung isa ka namang trader, dapat mo pong bantayan ang market trends at mag-ingat sa volatility ng presyo. Ang pagpasok po ng PiCoin sa malalaking crypto exchanges ay maaaring maging game changer para sa market. Kung hindi ka pa verified, siguraduhin tapusin mo ang iyong KYC verification bago po ang deadline para hindi po mawala ang iyong pinaghirapan na minina na PiCoins. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Pi Network ay isa sa mga pinaka-controversial ngunit promising na crypto projects ngayon. Ang extension ng KYC at saka mainnet migration deadline ay nagpapakita ng kanilang commitment na gawing mas inclusive ang network. Ngunit tandaan, ang presyo po ng PiCoin ay hindi pa stable at may posibilidad itong bumaba o tumaas depende po sa supply at demand sa market. Kung ikaw ay isang PiCoin holder, siguraduhin mong ma-verify ang iyong account bago ang deadline. Kung ikaw po ay isang investor, maging maingat sa iyong desisyon at laging magsagawa ng sariling research bago pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.